po sir, good afternoon. Ako po si Jessica M. Tayong. And yung question ko po is, unang question, ano po yung mga produkto at serbisyo ang inaalok po ninyo? Ang una is lettuce, tsaka training din. Nagte-training din kami. Second question po, ano po yung mga kagamitan or pasilidad yung ginagamit po dito ninyo sa farm? Naka-greenhouse kami. Ano siya, hindi siya tulad sa natural na pamamaraan sa pagsasaka sa lupa. Kami ay naka-hydroponic system na naka-DIY greenhouse. Kasi yung full greenhouse kasi sarado yan lahat, ganyan. Tapos high-end ay sa amin, ano lang, DIY lang. Alright, thank you po. And for my last question po, maaari nyo bang ipaliwanag ang proseso po ng produksyon? Sa production po, magsisimula siya sa buto, ipupunla namin siya, tapos after few days, ita-transplant namin siya, ililipat sa baso. Tapos after 30 days, ha-harvestin na po siya, ibebenta na po namin siya. Thank you so much po. So, sir, kamusta po ulit? Ako po si Marvin Plaida. Itatanong ko naman po ay, paano ninyo ipinamamahagi ang inyong mga produkto? Una, nung nag-start pa kami, umpisa talaga, via Facebook. Nag-post lang ako. Hindi talaga siya business talaga dati. Kumbaga, we planted just to have, para sa ano lang, family consumption. Tapos pinost ko siya. Doon ako nagkaroon ng idea na pwede pala to. Pwede pala ibenta. Tapos ano lang, yung pricing dati, basta pinishuan ko lang siya eh. Kumbaga, in-adjust ko lang siya kung ano yung sa supermarket. In-adjust ko lang siya ng half. Yeah. So, ang tanong naman po, anong mga hamon ang hinarap ninyo sa inyong farming at paano ninyo ito nalampasan? Hamon, maraming hamon eh. Una, puhunan. Kapag gusto mong mag-invest sa farming, kailangan mo ng puhunan. Una, lupa. So, ito, rented lang to na ano. So, pwede kang mag-farming na nagre-rent ka lang. Kung may lupa kayo, advantage yan. So, sa hindi lang sa lupa, sunod is knowledge. Yan. So, kapag may knowledge ka naman, ang susunod na hamon ay pagpupuhunan. So, building a greenhouse is not easy kasi mahal ang mga gamit, mga bakal, yung UV plastic, yung bubong, yung net, lahat, pati pagpapasahod sa tao. So, unti-unti, una ako muna lahat, tapos nag-hire na ako ng tao para habang wala ako dito, merong gumagawa. Ang huling tanong ko naman po is, paano nakaka-apekto ang industrialisasyon o yung pag-unlad ng industriya sa iyong negosyo po? Ang industry or technology ba? Parang gano'n. O yung pag-unlad po ng mga industriya po sa panahon natin po. Ito kasi, yung hydroponics at saka pag-greenhouse ay isang advanced or modern technology. So, nag-advantage siya dahil kahit walang tao dito, na may operation pa rin siya. May nagdidilig. Kumbaga, sa normal na pagsasaka ay kailangan mong diligan lahat. Magwi-weeding ka. Alisin mo yung bubungkalin mo pa lahat. Ito shortcut na siya eh. So, pwede kang empleyado, pwede ka din magkaroon ng gantong negosyo. Ayan, tulad yan. Umandar na. Wala naman kaming ginagawa. So, automatic siya, automatic. Automatic nagdidilig. Pang tamad na farming to eh. So, kung kayo ay tamad, gusto niyo mag-farming, mag-hydroponics kayo. Ayun po, maraming salamat po. Hi, ako po si John Mark Montilla. We are from RTU Pasig Campus. So ito po yung tanong ko. Mayroon ba kayong ibang uri ng negosyo, produkto, or serbisyo bukod sa hydroponics farm? Wala. Ito lang, bukod sa production, dati nagbibigay kami ng training, yan.
So, sa sobrang busy, hindi na nakakapag-training. Ito lang, production lang kami. Lettuce production lang. Sinubukan namin magkangkong, mag-iba-iba, pechay, pero wala sa lettuce na lang kami nag-focus. Kasi yun ang maayos na income, tapos wala masyadong nagleleto sa area. Ayan. So, next question po. Ano ang estratehiya sa marketing ng inyong ginagamit? Sa ngayon, at nung una, post lang sa social media kasi yun ang trend eh. Kasi kapag sa business kasi ngayon, kailangan mo may website. Dati, ay mahal ang website. So, ang Facebook ay ginamit ko na una libre. Tapos marami kang friends na makikita doon sa Facebook. Lahat nakatambay ngayon sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok. So, we posted on Facebook, social media, and other social media. Tapos pinili niyo po yung social media marketing. Oo. Kasi, kumbaga, ako naman, kahit ano naman, kahit personal ako mag-alok, okay lang sa akin. Kasi, since bata pa ako, marunong naman ako magbenta ng mga, kung ano-ano, pandesal, mga itlog. Pero, naging advantage yung social media ngayon sa mga tao na, kumbaga, hindi siya kayang humarap sa tao para mag-alok. So, you posted it on Facebook, mag-alok man o hindi, magbigay ka lang ng ano doon, may bibili. Yan. Next question po. Sino ang inyong mga customer at supplier? Ang unang customer ko mga co-teachers, mga co-workers. So, after that, dito sa community. Yan, dito lang sa Antipolo lang. So, hindi ko na, kung ano lang yung sakop dito sa, ano lang, hindi ko hinangad na sakupin lahat. Kasi hindi kaya yan. Oo. May mga ilan na Pasig, Marikina, pero malayo eh. May mga dayo din. Yan. Pero mostly, Antipolo lang talaga. Dubai. Yun, kaya I earn dollars yun pag ano. Okay naman. Ang farming kasi global eh. Kaya may tutorial ako international. Pero pagka local content, local lang din. Tinatagalog ko naman. Pero nagre-request kasi yung mga taga-ibang bansa eh. Thailand, Malaysia, Singapore. Tutor. Kung paano Paano magtanim? Nagbabayad sila ng dollars eh. Kada tutorial, ang singil ko, $500. Yung sa Hawaii, meron din. 3 ang monitor ko yan, Hawaii International. So, ang nakita nila ako sa YouTube talaga. Yan. Dati 500. Ngayon, 300 na lang. Singil ko. Baka yumaman ako masyado eh. Pero okay din. Ang ano naman, 5 hours eh. Tapos $300. Okay din. Pwede na. Isang araw lang yun. Ay, wala bang isang araw yun. Game na? Oh, masyado na madaldal. So, good day, sir. I'm Marian Esquilona from RTU Pasig. So, ito po yung next question po is, gaano po kalaki itong lupain nyo po dito? Like, yung pinagaanon po ng ano Yung nyo? renta. Opo. Ano lang to? 100, more or less 300 square meter. 300. Pang backyard lang talaga. 300 square meter. So, next po is, ilan po yung mga empleyado nyo pong nagtatrabaho po dito sa farm nyo po? Isa lang, si Kuya Jeric lang. Yan. Tsaka ako. Empleyado din na dito. Yan. Dalawa lang kami. Tapos na, next na. Wait, 1, 2, 3. Good morning. I am Kenneth Gallego, and we're still here with Sir Herona, the owner of J&G's Lettuce Farm. So, as we moving forward with our last phase of our interview, I'll be asking few questions lang, sir. So, first question lang is, ano po yung sistema na ginagamit nyo in facilitating the farm? System. Like pamamahala po. Paano nyo po minamanage tong farm? Ganon. Ano lang, daily parang rotation. Kung may tanim ba, ganyan.
tapos benta, tapos alok-alok. Yan. Benta lang. Tanim lang. Kailangan may tanim lagi. Kailangan hindi mauubusan. We see to it that weekly, naglalabas kami daily na merong area. Kaya yan, hindi masyado lahat puno. Kasi weekly yan, meron yan. So, hindi siya lahat tinataniman. Yan. Okay. So, next question naman po is, magkano po yung kinikita nyo from this negosyo po? You cannot, I think you cannot disclose the exact amount. Like, we can give like, how many digits you get po? Like, 6 digits, 5, ganon. Ayun lang po. Ano lang, konti lang. Mga 4 digits lang siguro. Depende sa tanim eh. Ano na lang, kayo na lang mag-ano. So, ito ay meron tayong capacity dito na... Trek, ilang capacity to? 6,000? Ayun, 6,000 times 25 pesos na lang. 25 times 6,000 na lang. Okay. So, thank you so much, sir. So, the next question, pwede niyo po bang ibigay yung history po ng negosyo nyo or nitong hydroponics farm po? History... Ako kasi mahilig ako sa sa mga plants, mga animals. So, yung una kong course ay agriculture talaga. So, by college, hindi tayo pinalad sa UP Los Baños. So, I chose UST kasi libre ako doon. So, I played UAP 5 years. So, advantage ko yun kasi may libre naman ang pag-aaral kasi varsity. Pero doon sa after nag-aral, graduate na, pinurso ko pa rin yung hilig ko talaga. Which is, yun, agriculture. Kaya, kung sa hilig lang, yun, mas maganda yung business nyo talaga, yung hilig nyo talaga. So, yan, JNG, kasi Julius and Jedan. Yung, Jedan yung wife ko. So, pagka gumawa ka kasi ng name, make it simple. Simple lang, parang Adidas or Nike, ganyan, na JNG. So, dinugtungan ko lang ng backyard kasi backyard talaga kami nag-umpisa eh. So, yun yung humble beginning yan, backyard. Ayun, so, hilig ko lang. Tapos, paano kakikita sa hilig mo? Galingan mo. Galingan mo sa strategy na kailangan araw-araw meron kang tanim. Hindi ka mapuputol. Yan. So, kailangan lang makulit. Makulit ka lang na lagi ka nakikita ng tao. Ayan. So yung business niyo po pala talaga is really comes to your heart and passion niyo na po talaga siya since the beginning pa lang po. So I agree naman po na na kung ano yung tatahakin natin sa buhay dapat is it really comes to our heart kasi it will keep us moving then in the future, di ba? So ano yung hilig mo, gawin mo lang. And then, strategy lang kung paano ka kikita. Kung ikaw, mahilig ka kumanta, merong YouTube, merong tutorial kung paano ka kumanta, ganyan. Kung hilig mo, writing, you write books. Yan. So, hilig mo na pagsasaka, i-elevate mo lang kung paano ka kikita sa pagsasaka. Kasi kunyari, hilig mong magtanim ka kung ano yung kikita. Kasi mahirapan ka rin ipaikot yung kasi may puhunan ka, may panglabas ka. So yun yung buhay mo, may puhunan ka income. Yan, gawin mo lang yun. Yung kung saan ka kikita, yan, galingan mo lang din. Kasi ikaw naman ang hahanapin din ng tao eh. Kunyari, sinong may lettuce dito? Doon tayo sa kanila kasi maganda yung so yung produkto na kasi yung nagpo-promote sa sarili niya. Yan. Yun yung hindi ako nahirapan talagang magbenta. Kasi yung produkto, pag nakita mo yan, wala ka nang gagawin, tapos na. Ayan. So, hard work lang siguro kung paano siya tinanim, ganyan. And then, eventually, yung produkto na yung sarili, siya na yung nagpo-push sa sarili niya, mabenta siya. Kumbaga, wala na kaming effort na talaga na ibenta siya ng papilit. Ayan. Kumbaga kasi, yun lang ang pinag-aralan ko.
learning talaga. Learning how to push your product without effort. Yan. Ayan. So I also agree din na hindi mo na need na mag-hard sell pa sa mga tao kasi the product and the quality speaks for itself na rin naman. Then I also agree din po sa sinabi niyo na you should always keep yourselves visible to your customer kasi as we can see din naman in our industry na even big brands pa yan, they always keep themselves visible para aware yung mga consumers nila or yung buyers nila on what's currently happening with their business. So, Tapos Um, yung we're not selling lettuce eh. We're selling value. Yun. We're not selling the lettuce na we're selling the value, the fresh, the healthy customer yan. Yun yung hinahabol. Kasi kung lettuce lang yan, marami nagbibenta ng lettuce dito. So yung value na makikita nila na buhay pa, freshness, yun yung binibenta namin. So kung mag-iisip kayo ng produkto, isipin nyo kung ano yung ibibenta nyo, not the product, which is the value. Di ba? Kunyari, yung Nike, hindi naman Nike talaga na sapatos lang. They sell motivation. Yung Rolex, hindi naman siya nagbibenta ng, they sell status. Yan, that's the, kung ano yung gusto nyo yung produkto, pag-isipan nyo. Yan. That's the secret of I also agree with that, sir. Kasi when we say marketing, isn't about driving sales. It is more on creating connection and giving value to your customer. yan. Then additional question lang po. So if it pwede po ba namin malaman yung mission and vision statement ninyo sa business nyo? Akala ko sa school namin. Kinabahan ako. Mission to help more people. Yan. So, and then to supply more fresh vegetables, affordable. Tapos, to make food available nga. Wait lang. Vision. Vision, yun. As a teacher kasi, ina-apply ko rin siya dito eh. So, I have 5 years plan. Una kong plan is to start sa backyard lang. Kaya backyard lettuce siya. And then, naging business na siya. Kaya sineryoso ko na siya. So, we are 7th year na dito. So, we acquire a farm lot na sa Laguna, 1 hour away. And then, training. Yan. And then, awareness siguro kung via social media para lahat magiging aware yung mga bata, mga students like you na, pwede palang maging business. Pwede ka palang yumaman hindi naman yumaman. Pwede ka magkapera sa farming. Kasi, sa libro pa lang eh. Sa libro pa lang ng grade school pa lang, akala nila ang farming ay mahirap, walang pera. Hindi nila alam na may pera din dito. And you don't need to go to abroad. Meron ng pera sa Pilipinas. All you need to do is to hone your skills. Basic lang naman yan. Tapos hanapin mo lang talaga kung ano yung para sa sarili. Yan. Ayun. So I think that's all lang for our interview. Thank you so much, Sir Herona, for allowing us to interview you. And we are grateful to have you or have us here in your business. Ayun. So that's all lang po. Again, I am Kenneth Gallego together with Miss Jessica, Mr. Bronya, Miss Marian, Mr. John Mark, and Mr. Flida. Thank you, guys.